video na to. Oh, wow, ang sarap. Pambira. Gagawin natin isang authentic Bicolano food tour sa Naga Camarines Sur. Mula sa isang sikat na lokal na karinderya, Pero hindi ko na-expect na may pating dito. iba't ibang mga delicacy sa palengke nila, Ang init sa kamay, kakaiba, no? hanggang sa pagkain ng mga authentic Bicolano food na hindi mo alam. Maybe one of the best dishes now. Natikman ko sa buong Naga trip ko. Bicol Express, laing, kinunot at marami pang iba. Ready ka na ba? Tara! Boom! Pare, isang magandang umaga. Nandito pa rin tayo sa Camarines Sur, dito sa syudad ng Naga. Pause for this episode. Kahapon, nagkinalas food tour tayo. Busog na busog ako sa carbs. Busog na busog ako sa noodles. Pero ngayon naman, maglilipot tayo ng ilang mga sikat na karinderya, ilang sikat na restaurant, at kakain tayo ng iba't ibang authentic Naga o authentic Bicolano food. So kasama ko pa si June ng Masain. At sisimulan namin food trip natin sa isang area. Actually, katabi siya ng simbahan. Pero sikat to para sa mga, actually pangmasa siya. Sikat para sa mga empleyado at higit sila at sikat sa mga estudyante. So medyo nag-expect ko ng mga affordable pagkain doon. Anyway, Pops, tara! Okay, pare, nandito na tayo sa tinatawag na Face the World. Pero tinatawag ni San Francisco Food Court. Siguro yun yung modern name niya. Kasi yung San Francisco Church nandito, so may pader lang na malaki. Tapos, on the counterpart niyan, isang hilera ng iba't ibang karinderya. So dito, Paps, kung gusto mo ng authentic, native Bicolano cuisine or Naga cuisine, mahanap mo lahat dito. So, maraming karinderya dito, pero yung gusto kong puntahan, tinatawag nilang Ate Jing. So, Ate Jing, 50 years mahigit na yung karinderya nila dito at nagbibenta sila ng iba't ibang authentic Naga food. At speaking of Ate Jing, nasa kaliwa ko na, sobrang daming tao ngayon. So, dito, Paps, mga kumakain, empleyado, estudyante, lokal, gusto nila mag-food trip, hanap nila lahat dito nung kinikrave nila. So, nagkikrave ka ng Bicol Express, pwede ka pumunta dito. Nagkikrave ka ng laing pinangat, pwede ka pumunta dito. Pero meron din sila ibang putahe na first time ko lang marinig. Umorder na tayo bago tayo maubusan. Nakita mo ngayon, sobrang daming tao. Alam mo, Paps, malalaman it's a good sign. Pag pumupunta ka ng probinsya sa Pilipinas, may makita kang cabinet na may maliwanag na ilaw at punong-puno na makukulay na ulam. So makita mo dito, punong-puno pa. Siyempre, meron tayo itong Bicol Express. May laing ako nakikita doon. Ito may mga iba-ibang gisado, fried chicken. Ito medyo modern na. Ito kakaiba. Ma'am, anong tawag po dito, ma'am? Tambakol. Pechay po. Para siyang pinangat. Hindi. Ay, iba talaga. Pero ito pechay. Kakaiba, nakita nyo ba yun? Yan. Pating daw yan na parang sa gata. Nag-expect ko na masarap na pagkain, pero hindi ko na-expect na may pating dito. Sige, order na tayo. Isa pong Bicol Express, isa pong tambakol. Tapos yung ano po, ano ba tawag mo dun sa pating? Yung kinunot. Kinunot? Kinunot. Yung halaan din. Kakaiba to. Kala ko pinangat, pero hindi. Parang pechay daw yung pinakagamit nila. Grabe, sarap. Paborito ko laing. Okay, Pops, the time has come. Kumain na tayo. Alam mo, nangingibabaw na amoy sa ilong ko is yung gata. Grabe. It's like gata heaven dito sa Naga. Anyway, Pops, simulan muna natin sa classic Bicol Express. Ito mukhang mas manghang. Cheers! Kailangan ko agad habulan ng kanin yun. Oh, nice. Sobrang mamantika siya. May konting spiciness. Yung gata, lasang-lasa mo. So medyo creamy siya. Yung green chilies na tunaw na rin. Pero ang sarap. Ang sarap ng mantika niya, pare. Ang sarap yung ulam. And of course, yung karne natin malambot. Next, try ko tong laing nila. Ito medyo kakaiba. Masarap, pare. Masarap. Just ultra rich and creamy. Sobrang magata niya. Manamis-namis din siya. At yung pinakagabi natin, parang juicy na siya. Next natin tayo itong halaan. Ito parang gisado lang. Okay, sarap. Ang taste of tomatoes, natunaw na. May konting beans. Alam mo, Paps, maganda dito.
Ito, katulad nito, halaan, 30 pesos lang to. Yung Bicol Express, 50 pesos lang. Pang estudyante talaga. Okay, nandito na kasama ko na si Jun. Nandito na siya finally. Jun, nakatikim na ako nung ilan, pero gustong sana i-guide mo ko, samahan mo ko sa dalawang putahing natitira. So ito, dalawa to. Ito, anong tawag dito is? Ito ang tinatawag na kinunot. So, Ano yung kinunot ang basically? kinunot is ginataan siya Oo. na merong malunggay. And then, yung pinakamit niya is either pagi or pating. Stingray? Yes. Stingray? Stingray. O kaya pating, which is this one. Is Pating? Ito, Uy. ito, pating yan. Uy, kakaiba pare. Akala mo, kala mo ng pating dito sa Naga. Sige, kuha konti. Si Jun, gusto mo rin kumuha. Sige. Oh, wow, ang sarap. Kakaiba. So, ang pinaka, nito is yung suka. Oo nga. Yun yung... Pagkakaiba niya, Oo. una sa lahat, actually, pagkain mo, kala mo parang laing, parang Bicol Express. Pero there's a hint of sourness. Tama. There's a hint of citrus flavor. Dahil nga sa suka. So parang Bicol Express na pinaasim ng konti. Pinaasim na konti. Pero yung karne ng pating, I mean, nakakain ako ng pating sa tawi-tawi. O, nakakain ng pating sa tawi-tawi. Pero this one, mas chunky siya. Mas meaty. Parang kumakain ka ng baboy. Parang ganun yung texture niya. Yung malunggay, nakakatulong din. Parang kumakain ka ng laing. So, ito yung tinatawag na bangkulis. Bangkulis. So, yung bangkulis, Isa siyang uri ng isda. okay, isda to. So, ginataan din, since na ang mga Bicolano ay mahilig sa gata. Oo. So, yan naman ang twist ng bangkulis na fish. Tapos sabi ni Madam, ang gulay nito pechay. Mm-mm. Okay, parang binalot siya sa pechay. Yung pinaka-isda, yung wrapper niya, merong pechay. Ito, first time mo tikman? Hindi. Hindi. Sige, cheers. Cheers. Oh, wow. Parang kumakain ng paksiw na may gata. Parang yung paksiw na maasim-asim. Tapos yung magata na parang Bicol Express. Pinagsani persa mo. Ang sarap. Isda natin parang tulingan lang din eh. Parang bangus, parang gano'n. Tapos yung pechay, yun yung pinaka-fiber mo. Hindi nakakatuwa sa gantong karinderya pare. No? Isipin mo, ito isang plato, 50 pesos Jun. Kung makakita, di ba? 50 pesos. Marami-rami na rin. Pang estudyante talaga, no? Dito kasi sa tinatawag na Face the Wall, Oo. very affordable talaga dito kasi usually maraming students and mga offices na nagtatrabaho dito. And dito sila kumakain kasi nasa center mismo siya ng sentro. Anyway, Paps, ubusin na namin ni Jun to dahil masira ang mga pagkakan dito sa Naga. Jun, cheers. Ubusin na natin to. Okay, next food trip natin, literal katabi lang. May nakita ko dito, may Pops na nag-invite sa akin. Sir, tikman mo yung pancit bato ko. Dahil ang pancit bato, sikat din dito sa Naga o sa Bicol overall. At ang Bato Camarines Sur, malapit lang din dito sa Naga Camarines Sur. So, tikman na rin natin itong pancit bato niya. Medyo may twist na to, medyo modern na. Gandang araw. Ayan, so nagluluto na siya. So, yung stock. Ayan, so yan yung pancit bato mismo, yung noodles. Yung iba kasi akala nila, yun yung pinaka-putahe, di ba? Pero yung pancit bato talaga, yung klase ng noodles, tama, di ba? Maliliit lang siya. Which is sa Bato Camarines Sur. Nilagyan ng spring onions. Chon kawali dito tayo. Nilagay na dito sa ating sabaw. Okay, it goes in. Okay, nice. Nice. So ito yung pinaka dinuguan natin. Isang order. Ayan, so dinuguan. Okay, para tikman na natin tong pancit bato natin. Huwag tayo pa ligoy-ligoy pa dahil ang pancit bato nag-a-absorb talaga literal ng sabaw. Yun yung isang feature niya. Itong pancit bato, no, medyo modern na to, yung version niya. Tapos masabaw. Usually, parang gisado lang siya. Pero sabaw muna tayo, tikman natin. Oh, nice. Parang mami. Parang pork broth lang na malinis. Pwede mong gawin, lagyan mo ng konting chicharon, pampatexture. Tapos kuha tayo ng pancit bato mismo natin, yung noodles. Okay, cheers. Yan mo sa'yo ng chili sauce. Alam mo, ang pagkakaiba, ang noodles ng pancit bato, may lutong siya ito. Nababansin siya na mainit sa sabaw, pero may konting lutong pa rin. Ibang-iba siya sa Mickey noodles. Ninilitan ko wali natin. Nakatulong din. This time, kaya natin lagyan ng chili sauce.
Tapos, meron tayo ditong dinuguan. So, ang pansit bato, wala talaga siyang dinuguan. Pero may option ka na pwedeng lagyan. Gusto ko lang tikman yung dinuguan mismo. Oh, nice, sarap. Purong-puro lang din. May konting asim, yung konting irony taste. Tapos, yung pork niya malambot. Gawin natin, ihalo natin. Sige, and this time, kuha tayo ng pansit na bininuguan. Hello, this bite. Cheers. So, naging ibang level yung pansit bato. Iba talaga nagagawa ng dinuguan. Mas pinapasavor niya yung pinaka-pansit bato mo. Ay narinig mo, diba? May dambana. Dahil literal, malapit lang to sa San Rafael Church. Anyway, Pops, kailangan namin umalisit ng Face the Wall. Maglalakad-lakad tayo sa public market nila. Tingnan natin kung may makain tayo doon. Pero mamasyal na rin tayo doon. Cheers! Oh, wow! If you're always watching The Chewy Show, paulit-ulit ko sinasabi na kung gusto mo ng mga masasarap at lokal na mga putahe, ay dapat dumayo kayo sa lokal na palengke nito dahil dito mo mahanap ang mga lutong bahay at lutong probinsya nila. At habang naghahanap ako, ay may nakita ko nagbebenta ng marahil na pinaka-vital and used ingredients sa region na to. Heto, ang gata. The region's coconut industry is significant with over 50 million coconut trees reported, making it the Philippines' most abundant coconut growing area. Kaya naman, huwag ka na magtataka kung dito sa Bicol kada putahe na makakain mo ay halos may gata. Okay. Gets ko na. Okay pare, so nandito kami sa palengke ngayon. I mean, ang init. Pero ganda talaga sa Pilipinas. Pops, meron tayo dito. Ito yung pinaka-essential na ingredient. Marahil hindi lang sa Naga, pero maging sa buong region ng Bicol. So, yung gata. Kuya, matanong kayo, estimate mo nakakailang kilo kayo ng coconut kada araw? I mean, sa lahat na nyog, panggata. Mga ganyan na mga 5 sako. 5 sako talaga. Oo. Sa tingin mo kuya, yung Bicol o Naga, tawag dito sa lahat, compare mo sa lahat ng probinsya sa Pilipinas, ito yung isa sa malaki talaga kumukonsumo ng gata tsaka nyog. Oo. Baga buong buko. Oo. Okay. So makita mo dito, old school pa rin eh. So purong-puro talaga yung gata na makukuha mo. Kasi iba hinahaluan na ng mainit na tubig. So ito purong-puro talaga. Ay, naka-jack pa si kuya. So nakanap kami ng karinderya dito sa palengke ng Naga. Sobrang dami pinagpilian. Pero ito may nakita ko ditong kakaibang ulam. Tawag nito balaw. So basically, kamag-anak siya ng Bicol Express. Pero pagkakaiba, walang gata. Ironically, kakagaling lang natin siya naggagata kanina. Pero ito, walang gata. Okay, alam mo parang it reminds me of binagoongan. Kuha ko. So baboy, nga may alamang to, for sure. Oo nga. Oo. Sobrang robust ng lasa niya. Yung alamang, isang lasa mo, pero hindi sobrang alat. Mamandika, mataba yung karne. Kamatis meron din. Try ko with rice. Hindi nga rin siya binagoongan ko tutusin Parang inalamangan, parang ganun. Sinasabing kailangan kong tikman. Ang tawag dito, binuktong. So glutinous rice siya, para siyang suman, nakabalot sa banana leaf. Pero, pagkakaiba, may gata siya. Sige. Kakaiba to. Ito, kakaiba. Hindi ko expect nakakain ako ng ganito dito sa Naga. Parang siyang bilo-bilo itsura niya. Kaya tikman natin. Okay. Oh, nice. Oh, nice. Grabe. Gata to the next level, pare. Consistency niya, medyo malapot na. Gatang-gata as in. 200% gata. Parang yung suman, ginakusi mo sa gata. Sabi nga dito, usually, lalagay siya ng asukal para mas malasa. Pero ito okay na rin. And yung kanin natin, basically sticky rice. Sabi nga nila, Pap, naghanap ka ng lokal na pagkain, lokal na eksena. Pumunta ka na ng kahit anong palengke ng bayan o syudad na yon. Okay,
Okay, pare, next food trip natin. Dito lang sa palengke ng Naga makikita to o sa mga malapit na simbahan. Naga Authentic Delicacy, tinatawag na rice puto. Pero ano nga bang rice puto, June? What is rice puto? Okay, so definitely yung rice puto ay is yung glutinous rice, ginawang powder. And then, i-steam siya na may laman na bukayo o Okay. kaya minsan naman ay makapuno. Mhm. And then, yun, eto na siya. Scoop lang si ate nung powderize na. Oo. Pulutan to, te, ano? Opo, pulutan. And then, kuha din siya ng bukayo na tinatawag. Oo. And then, i-steam. Oo, okay So, ito. nakagason siya. Ini-steam lang siya. So parang dito ini-steam. Oo, i-steam. And then, tatakipan ni ate para maluto. Magkano puto puto? May 20, may 30. 20, may 30. Ayun, so lalagyan niya ng bukayo. Ito po yung dinurog. Bigas, dinurog na bigas, glutinous rice. So lalagyan niya dito. Kailangan nakapatong to para maluto. Oh, ito yung pinaka-classic na rice puto. May bukayo yun sa loob. Tapos ito, ube naman yung gamit nila. Ang init sa kamay. Kakaiba, no? Parang siyang, how do you describe? Parang siyang putong mas bilog. Oo, tapos may palaman siya sa loob. Tikman natin, bahala na. Cheers! Wow, sobrang kakaiba. Ano, nakakatikim ng kakanin na ganitong texture. Yung bukayan sa loob, parang caramelize na. And then, yung panalo dito yung consistency. Paano i-describe? Chewy, soft, moist, mainit. Pero para siyang ano eh. Yun, powder talaga siya. Pag kinagat mo, mumunguya ka, pero nalalasahan mo, o nararamdaman mo, nag-iiwa-hiwalay siya butil-butil. Yan, no? Okay ba? Ang sarap. Try ko tong ube. May ube din sila. Hindi ko pa natikman tong ube. Ay, si Jun kumakain ng ube. Mula sa mga pagkain ng palengke, ay mag-side trip muna tayo sa Riles na isang icon din sa buong Bicol. Dahil ang Riles nila ay isa sa pinakamatagal na aktibo na commuter train sa buong bansa. Saan ko yung bayad? Dawa dyan sa may, makina. Isa to sa pinaka-active na relay sa buong Pilipinas. So, meron tinatawag dito na trolley o skate, kung saan hindi tren, pero meron dito para mga wagons. I mean, trolley, pwede pang transportation. Okay. So, makikita mo dito. Mano-mano lang din talaga. So, sila kuya. Ano to kuya? Parang ano na rin, pang transportation. May bayad din talaga. Transportation po talaga. Ano? Transportation talaga. Pag may mga pinamalengke, may binili na malalaking appliance, ganyan. May dala-dala siyang mga orokan. So, Jun, pansin ko dito, ano rin to eh, no? Tawag dito residential. Residential, Oo. So, ang dami ring nakatira. So, since na wala silang concrete road, ginawa nilang way of transportation yung mismong Riles. Para at least mas mabilis yung nila, travel. So, ito yung pinaka-classic na home along the Riles. Oh, yun. Tama. So, kung yung mga ano dito, 10 piso isa. Tapos kapag tawag dito, kanyari, paparentahan mo, kanyari, meron kang mga dalang gamit, 100, pwede na nga rin. Mga Paps, welcome to Bicol! Welcome to Bicol! Boom, pare. Yun na yun. Anyway, puro si tayo next food trip. Kuya, salamat. Ayun ako bibigay bayad. Oh, ate na din na kayo. Oh. Okay na yan. Thank you. Thank you, kuya. Thank you. Oy, salamat, sir. Thank you. God bless. Para sa ating final food trip dito sa Naga ay nandito tayo sa La Herencia Comida, isang destinasyon para sa mga iba't ibang masarap na authentic Bicolano food. Hindi man katagalan ng resto na to ay mabilis silang minahal ng mga lokal. Dahil paano ba naman, ang mga Bicolanong recados nila ay hindi tinipid at kahit papaano ay traditional daw ang pagkakaluto nito. Okay pare, last food trip natin, nandito tayo sa Comida, dito pa rin sa Naga. Paps, ibang klase yung ambience. Alam mo, vibes pa lang, no? Very historical. Parang dinadala nung unang panahon dito sa Naga. Actually, kahit yung mga painting na nakapaligid, yung mga murals rather, nakapaligid sa, tawag dito sa restaurant nila, it takes back you to history. May ibig sabihin siya lahat. So, maganda dito, Paps. Bukod sa art and history, siyempre, pagkain is parte yan ng historya. Sige, Paps, kung tayo paligoy-ligoy pa, alam mo, minamat ako itong Bicol Express.
na mukhang manghang. Ito yung hinahanap ko na Bicol Express, yung maraming sili. Tapos yung gusto mo yung nagmamantika na baboy. So this time meron akong konting labuyo dito. Cheers! Cheers. Oh, wow, yun yung init na hinahanap ko. Ang sarap. Nasa mo yung alamang, yung gata, yung oiliness, yung fattiness, yung lambot ng karne. Yung gata, of course. Kanina pa kami nagkakanin, pero kailangan kong partner ng kanin yun. Alam mo, Jun, kwento ko sa'yo, hindi ko nakwento sa'yo. May dugong Bicolano ako eh. Lumaki rin ako na kumakain ng Bicol Express, ng laing, kasi yung lola ko, sa mother side ko. Bali, mama ng mama ko, sa amin tumira. Bata pala ako nagluluto yung Bicol Express, ng laing. Kaya parang medyo mataas din standard ko talaga sa Bicol Express sa laing eh. Literally, Jun, kanina, nasa Bicol Express tayo. Literal. Literal, ngayon, kumakain ng Bicol Express. Okay, next natin, ito yung ating pansit bato. Nakakaluto pa lang. Yung kanina, medyo mami style. Ito, classic talaga. Ayun, what that? Parang Grabe yung gusto ko stock siyang- niya. Parang gusto ko siyang sabayan ng kanin. Just like ultra savory, ang lambot ng noodles. Yung pinaka-stock, kumapit na doon sa sa pinaka-hibla-hibla ng noodles. Ito, this one, curious ako, never ko pa na-try ito. Ito ngayon parang mahanap mo rin dito sa Comida na classic Bicolano food talaga. So ito yung tawag is Gulay na lambo. gulay na lambo o parang bamboo shoots ba to? O langka? Parang Bamboo. langka eh. Bamboo shoots. Oh. Oh, wow. Parang lasang Parang lasang Malaysian food. Nakain ako sa Malaysia na parang ganito. Kung sa lahat sobrang magata siya. Texture niya, parang kumakain ng radish, parang ganun. May crunch siya ng konti. Dami mo rin gatay ng ibabaw. Kinunot. Ito yung kinunot. Kinunot ng sorsogon. Ito pating din to. Oh, pating din pating. siya. Pero pagkakaiba dito sa Comida, yung kinunot nila, grinilled muna. Ayan, so haluin natin konti. Nagpatak na ako ng kalamansi. Kuha din ako. Oh, wow! Ang sarap! Pambira! Iba. Kanina ang sarap nun. OA na ako kanina, pero ngayon mas umo-OA pa ako. Hindi, legit nga, sarap. Anong Para unang, siyang- natikman? O para siyang, alam mo yun, there's a smokiness na parang bumalot sa dila mo. Yun, Na may tama. konting citrus na somehow, uy, ano to, parang tuna sisig ba to? Pero hindi, kasi mas nangingibabaw din yung lasa ng gata. Maybe one of the best dishes na natikman ko sa buong Naga trip ko. Sabi ko nga, yung pating parang hibla-hibla na parang pork. Nakita paano yan, lasang isda, pero more on parang pork yung texture niya. Ang gusto ko na ng kinunot ay yung medyo more on gata. Kasi itong style nito is kinunot ng sorsogon. So medyo okay. dry siya, konti. Kumpara dun sa normal na kinunot. Okay, last dish natin dito sa Comida. Ito yung ating pinangat. Luka dun yung laman niya. Oh, luka doon is... Yan yung meat ng buko. Okay. So buo pa siya dapat. Buong nyog pa talaga. Oo. Mas makita mo parang may buong nyog pa siya. Tingnan natin. Ito siyang medyo slimy pa. Buo-buo Yun, siya. buo nga. Oo. Basically, gata is gata. Gata is life talaga. Alam mo, yun yung masarap. Kung mahilig ko sa gata, punta ka sa Bicol, punta ka sa Naga. Halos lahat ng putahe talaga. May make sure mo na milky and creamy. Pero maganda din sa Comida, pansin ko, Bicolano food pero more on nag-focus sa quality. Alam mo yun, like pagluto, preparation, ingredients, hindi tinipid. Kalidad, for sure hindi tinipid. Oh nice. I-describe ko siya siguro resourceful. Kasi isipin mo sa isang buko, halos lahat yung nagagamit nyo eh. Definitely. Yung juice tama. nun, yung gatas nun, yung karne nun. Kahit nga yung iba, yung pinaka-shell kasi pinanggagatong nila eh. Anyway, Joel, maraming salamat. It's been a fun day. It's been a full of eating delicious, authentic Naga Bicolano food. Wala masabi, one of the best days of my life. Walang tapon sa lahat na kinain natin. And what a way to end dito sa Comida ng iba't ibang authentic Bicolano food. Maraming salamat. Cheers! Cheers. Okay, pare dito nagtatapos ang ating isang ultimate local food tour dito sa Naga, Bicol. Pops, ibang klase. Ang sarap, wala akong masabi. Mula doon sa Face the Wall hanggang dito sa Comida.
panalo. Iba talaga. Ano yun? Masiram? Masiram ang iba't ibang Bicolano dishes na tikman natin. Pero gusto ko salamat kay June. Ang may gusto ko So i-promote. guys, please like and follow our Facebook page and Instagram. Masain kita. Yun lang. Thank you for visiting the Chewy Salamat, Show Jun. dito sa Naga City. Maraming salamat, June. Ibang klase, Paps. Punta ka ng Bicol, punta ka ng Naga, Camarines Sur. Lahat ng kainan natin, puntahan ninyo. Nasa description below yung Google Maps. Maraming salamat sa panonood. Si Chewy dito sa Naga, Camarines Sur. Nagsabing stay safe. Good night and goodbye. Bang. Bang. Busog na busog ako. Punong-puno ng gata yung dugo ko ngayon.